Ako po si Kabornok. Alamin natin. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isa na namang episode dito po sa Alamin Natin. Alam naman po natin sa mga Hudyo, meron pong 3 annual feasts na ginaganap taon-taon. At isa na nga dito ang Jewish Passover mga kababayan. At mababasa po natin yan sa Exodo 23:15. Nakikita niyo po sa screen ang terminong pilgrimage of unleavened bread. Yan po yung Jewish Passover. At ayon po sa ating mababasa dito, itong pilgrimage of unleavened bread ay isang annual event na tumatama sa Marso, mga kapatid. At alam naman po natin, yung Jewish Passover, meron po yung foreshadowing sa ginanap na Last Supper ng ating Panginoong Jesucristo. At mababasa po natin yan sa Lucas 22:14-15, kasi ang sabi dito, mga kapatid, ay ganito. Then Jesus and the others arrived, and at the proper time all sat down together at the table. And he said, I have looked forward to this hour with deep longing, anxious to eat this Passover meal with you before my suffering begins. Dito po sa ating nabasa, ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga apostoles ay kumain ng tinatawag na Passover meal. Ibig sabihin, yung Last Supper ay ginanap po sa Feast of the Unleavened Bread, mga kapatid, o tinatawag na Jewish Passover, mga kababayan. So, mula po sa ating mga binasa ay may tanong po ang ating kaibigan, si Kirsten Everley Morgue. Ito po yung kanyang katanungan. Hello po, pakisagot naman po ng aking tanong. The Old Testament Passover is held annually. The Lord's Supper, instituted by Jesus prior to His death, replaced the Old Testament Passover. So bakit sa atin ang banal na misa sa Catholic is held weekly or as often as they want? Yan po ang tanong ni Kirsten Everley Morgue sa ating Facebook page. Yan po sa The Beloved Catholic. Kaya sa ating episode ngayon, alamin natin kung bakit imbes na isang beses sa isang taon, ang mga Katoliko ay ginaganap ang banal na misa araw-araw o di kaya ay linggo-linggo, mga kapatid. Bakit ba ganon? Sige. So, balikan natin yung ating tinalakay, yung tungkol sa Last Supper. Meron po tayong mababasa sa Lucas 22:19 na ganito. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kaniyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Maliwanag po dito. Ibig sabihin, do this in memory of me. Ibig sabihin po, binigyan tayo ng instruction ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating gawin itong Last Supper, yung pagpuputol-putol ng tinapay, bilang pag-alaala kay Kristo, mga kapatid. Tanong, ilang beses sa isang taon ba ito ginagawa ng mga apostol bilang pagsunod po sa sinabing ito ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Babasahin po muna natin ang Gawa 2:46. Ganito po ang ating mababasa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Maliwanag po, mga kababayan. Ibig sabihin, araw-araw pala ginagawa ng mga apostol ang pagpuputol-putol ng tinapay, mga kababayan. Meron pang isa. Bakit linggo-linggo din? Babasahin natin ang Gawa 27. Ganito po ang ating mababasa. Nang unang araw ng Sanlinggo,
kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. O ngayon, itutuloy natin sa versikulo 11. Muling pumanhik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos, nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-uumaga at saka umalis. Maliwanag po, ibig sabihin, ginagawa din ni Pablo ang pagpuputol-putol ng tinapay tuwing linggo, mga kababayan. Sinusunod po natin, mga Katoliko, ang mga ginagawa ng mga unang Kristiyano, lalong-lalo na ang mga apostol, mga kababayan. At mula noon, ang Iglesia Katolika ay ginagawa pa rin ang ginagawa ng mga apostol, mga kababayan. Dito nga sa ating aral sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1343, ay ganito po ang ating mababasa. Lalo na kung linggo, ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga Kristiyano ay nagtitipon-tipon para sa paghahati ng tinapay. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang pagdiriwang ng Eucharistia ay lagi nang ipinagpatuloy. Kaya ito nga ang nakikita natin ngayon sa lahat ng panig ng Iglesia. Maliwanag po talaga, ibig sabihin, ang Iglesia Katolika, kung ano po yung ginawa ng mga apostol, na araw-araw sila na gumagawa ng pagpuputol-putol ng tinapay na siyang ginawa noong Last Supper, na siyang ginawa din sa Jewish Passover. Yan po, mga kapatid, ay ipinagpatuloy ng Iglesia Katolika hanggang ngayon, mga kababayan. So sana nasagot po ang tanong mo, kapatid, na Kirsten Everley Morgue. Thank you po sa iyong katanungan. Napakagandang tanong. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At gusto nyo bang magbigay ng inyong katanungan sa ating programa? Pwede nyo pong ipadala yan sa factbustersph@gmail.com, o di naman kaya gamitin po ang messenger ng ating Facebook page, The Beloved Catholic. Ipadala nyo po yung tanong nyo dyan. O di naman kaya sa ating question box sa ating website, www.factbusterph.blogspot.com, o di naman kaya ay iwanan nyo po ang inyong tanong sa ating comment section sa video na ito, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburnok. At ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I